aso. Ayan guys. Mix lang natin guys. Luto to ni Kano. Siya ang nagluto nito. Tinimplahan ko lang. Pero the rest, siya ang nagluto. Diba? Ganda ng luto niya. Okay guys. Yes guys, ayan nagre-repack ako ng ating alamang. Nung isang araw ko yan niluto, ngayon may pasok ako, panggabi ako. So hindi ko na siya maintay. So si Kanuna ang nagharap. So totally, siya ang nagluto niyan. Inano ko lang siya, yung parang tinimplahan ko lang. The rest, siya na ang nagharap. Napakaganda ng pagkakaluto ni Kano. O siya na nagluto at saka hindi masyadong makalat yung pagkakaluto niya. Kasi most of the time pag nagluluto yun, sobrang kalat. So the following day, nakita ko, tinakpan niya. Tapos sabi ko, aba, magaling ng utusan iring si Kano na siya na nagluto ng alamang. Kaya yung alamang na yan po ay pinaghirapan ng aking darling. Siya po ang nagluto niya. Kakatuwa naman. So ayan ngayon, mini-measure ko na ang ating alamang kasi yan para pantay, para walang dayaan. O, di baga? Ay, di ayan, di ako naglilipak. At nakita nyo naman, todo attire, kailangan nakamas dahil tayo nagsasalita para hindi tumatalsik ang ating laway. At kailangan din naka-gloves ka. At kailangan may hairnet dahil alam mo na, baka mamaya may maligaw na buhok dyan, di nakakahiya naman. O, di ba? Very sanitized talaga ang ating alamang. Kaya sa mga kumakain ng alamang po, ayan po ay pinaghirapan. At napaka-sobrang linis po talaga ng process ng ating ano. At ang mga container na yan po ay aking pinaghuhugasan isa-isa pa. At pinatiktikan ko pa. At pinunasan ko pa ng basahan. Napakalinis. Yes. Ayan. Walang masyadong kumikilos sa kusina. Ako laang dahil ang mag-ama ko that time ay nasa trabaho. So, ako lang yung nasa bahay. Kaya alam ko yung kilos sa bahay. Ako laang. Oo. Yan, talagang tinuyo ko ang container at para walang tubig. At saka, sa ganda ng luto ni Kano, ay Diyos ko, pagkatapos na ako nagmagripakin, ako napakain din naman eh. Nagluto talaga ako ng aking cauliflower rice at ako meron, anong ulam ko yata nun, parang salmon. Inulam ko sa salmon, napakasarap, guys. So, ito yung pinadala ko sa Nevada. Ito yung part nun. Tsaka yung mga recent na kahapon, Sabado at Linggo. Ito yung mga binenta ko, oo. So, parang pang-apat na ko na to, na luto. Sa isang linggo, 2 beses ako nagluluto. Yes, every Tuesday at saka Thursday. Ang luto ng alamang at saka ng chili oil. Lahat po yun ay sold out. Yes, sold out po lahat. So far po, mahigit na yata 300 ang ating naibebentang jar ng together with chili oil at saka bagoong. Yes. Tapos doon nga ako nagpadala nga sa San Diego, yung isa na basag, yung chili oil. So kasi hindi ako masyado pang perfect pero ngayon hopefully sana naman yung pinadala ko sa Nevada, yung kaninang minil ko, sana wala namang madisgrasya dahil nga po, talaga ng pinagkabalot-balot ko, talagang pinagkaingat-ingatan ko para lang talagang magsigurado. Tapos nilagay ko pa sa ziplock in case na hindi siya kakalat, oo. And then, magpapadala din ako sa Pilipinas niyan, sa Just Bean. Gusto nilang maitry. So, ayan, nakita nyo na, panay na ang banlaw ng aking tuwalya, yung aking ginagamit na basahan. Yan. Kasi maligamgam na tubig ang aking ginagamit. Maliinit na tubig ang aking ginagamit doon sa basahan para maalis yung mantika doon sa pinakang At malinis na malinis at walang kaamoy-amoy. Yes. Ganyan kalinis dapat ang ating alamang. Ayan, ganyan. Ang pupunasan mo. At 2 beses mo yung pinunasan, hindi lang 1 beses. 2 beses ko yung pinunasan at lagi kong binabanlawan ang basahan. Yes. Banlaw na naman.
Nilalagyan ko ng sabon para mawala yung walang amoy pag ipinunas ko doon sa ano. Sa totoo lang, ito, yung unang luto ko ng bagoong ko, medyo hindi siya ganun ka-perfect. Hindi pa siya ganun ka-perfect. Siyempre, maramihan. Ngayon, pag-isip-isip ko, kailangan ay 5 kilo lang ng 5 kilo kada luto para maganda ang halo at saka maganda ang luto. So, ngayon, kada ako nagluluto, every luto ay 5 kilong alamang. Yes. Marami nagtatanong, saan ba ako kumukuha ng alamang? Ay, hindi ko na sinasabi at baka ako agawan pa ng aking negosyo. Diyos ko, yan ay talagang, marami nagtatanong, saan ka kumukuha? Sabi ko, huwag nyo nang tanungin. Kayo naman, bumili na lang kayo sa akin. Kasi marami nagtatanong talaga sa akin, at ako sabi, saan ka kumukuha? Sabi ko, hala, huwag nyo nang alamin, kayo na lang ibumili, ayaw nyo nang pagbukas yung kakainin nyo na lang. Sa trabaho, pwede nyong iinit, ay hindi, walang amoy ang aking bagoong, oo. Tsaka yan po ay talaga napakalinis pag ako nagluluto. Talaga naman ay panay ang punas ko at saka panay ang ano ko, kailangan walang tubig. At saka yung ngayon na ano ko na, yung day before, dapat napatiktikan ko yung alamang para wala talagang tubig siya. Tsaka purong-puro siya, oo. Tapos yung chili oil ko naman, nakakatawa, sabi ng aking kaibigan, sabi ng nanay ko, ay napakaanghang. Ay, chili oil nga. May chili oil bang matamis? Kainaman naman to si Marisa. Nang nag-text kanina, sabi daw ng nanay niya, baka daw maanghang yung chili garlic oil. Sabi ko, Marisa, chili garlic oil nga. Saan ka ba naman nakakita ng tawag ito? Saan ka ba naman nakakita ng chili oil na hindi maanghang? Kainaman ka. Sabi ko, di ba matamis yun? Tawa ako ng tawa sa kanya. Sabi ko, kainaman ka. Wala namang ano. Tawa ng tawa sa akin. Sabi ko, may chili oil bang matamis? Pero ang alamang po ay napakasarap. Ako lang nagsasabi sa inyo. Kayo ipagka-umorder sa akin ng aking alamang dito sa California or dito sa United States. Basta husagot nyo ang shipping at ano pang kikitain ko pag ako pa magbabayad ng shipping. Oo, kung gusto niyo talaga humatikman, ay kayo na ho ang magbayad ng shipping. Ay, tapos yung at least man lang po ay 5. So, yung sinip po sa Nevada, 5 container yon, 3 alamang, 2 chili oil, ay bali $14 po ang shipping noong 5. Opo. Yun ang kanina sa Nevada, kanina pinadala ko. Kaya sabi ko, tinawagan ko nga agad si Apple. Sabi ko, Apple, pinadala ko na yung mo. Excited naman siya. Excited siya matanggap ang kanyang alamang at saka chili oil. Ang chili oil, guys, masabi ko lang sa inyo, masarap din siya pag halimbawa mag-boil ka ng pasta, yung pang spaghetti, tapos i-mix mo. Tapos on the other hand, yung other side, lang ho kayo ng vegetable or like chicken or kaya steak or shrimp. Tapos i-mix nyo, ay napakasarap. O ako na nagsasabi sa inyo. Ayan, maraming sumobra. Kasi nga, mini-measure ko nga yan. Para yatang ko yata ay parang, ang alamang ay parang, siya, 300 grams yata. Parang ganun. 300 grams. 380 grams. Kasi nga ang pinakang alamang ay parang 250 grams. Kasi gawa ng garapon. Oo, parang ganun. Parang ganun ang niya. Ay, sabi ko, isabat ko, sabi ko, ate, ikaw nga ang yung kakainin mo nila, ang yan, hindi naman katulad yung nabibili sa tindahan na na hindi mo alam kung malinis baga ang pagkakaluto o anong pinaglalahok. Ayan po, ay wala man lang huyang asin. Hindi ko huyan nilagyan ng asin dahil alam mo, maalat na. Yan po ay hinugasan ko. At yan po ay walang MSG. At hindi po basta mantika ang aking ginamit dyan. Napakaganda hong mantika. Opo. At hindi ko rin naman po basta yan niluto na pinaglagyan ko ng mga asukal. Wala ho yung, ako na ho nasasabi sa inyo, ang alamang ko po ay walang asukal. May secret ingredient po ako kung bakit hindi po yung maalat. Opo. Kaya marami nagtataka, bakit hindi daw, ay yung iba ko si maalat, Diyos ko dahi. Ako pa yata sisisim pag sila nagkasakit sa bato. Sabi, gusto ko yung maalat-alat. Sabi ko, hala, anong gagawin ko? Ay yung iba'y ayaw. Ay, ang hirap talaga i-please sa mga tao. Kaya ngayon, ay bahala na kung bilhin ay bilhin, kung hindi ay hindi. Diba, ganun lang naman yun. So far naman, sa mga bumibili sa akin na through, nakikita nila sa aking FB page, ay lahat naman sila nasasarapan. Doon siguro sa hindi nasarapan, hindi na nagko-comment. Oo. Mabuti naman hindi sila nagko-comment. Char. So anyway, ayan, ito naman panay ang punas ko niyan. At nako, para pag lalagay ng sticker ay tuyo siya. O, kaya ang ginagamit ko ay mainit na tubig dun sa basahan. O,
Diyos ko, masakit lang sa kamay. Tapos ang dami nga nagsasabi, "Bakit hindi ka bumili ng sticker, yung panlagay ng sticker, bakit daw?" Hayaan niyo na, tsaka na lang tayo bibili noon. Actually, meron yung kaibigan ko, ibibigay niya sa akin. Kaya lang, nagbakasyon sila. Di ba may pasilid-silid pang nalalaman? Si dati hindi ako marunong gumamit yan, tumatalsik yung plastic. Siguro nakatatlong try ako. Yung pang-apat na try, nakuha ko na rin kung paano gamitin. Di ba? Sosyal, di ba? At handwritten talaga, kahit pangat ang aking handwritten, yun ang unawain. Ganun talaga yung sa una. Siyempre sa una, ganun talaga ang mga unang So sana naman po sa mga bumibili po ng aking at ang maganda guys, walang utang. Oo ba, walang utang. Diyos ko, walang umuutang, nakakatuwa lang sila bayad lahat. Nung isang araw, ako ay may dala ng siguro mga 20 na chili oil. Ang bidala ko ay 15 chili oil at saka 15 na 30 ang dala ko. Ubos. Naku, nakakatuwa. Ubos siya. Bentang-benta. Oo. Tapos yung mga kababayan ko dyan sa Taga Laguna, bili din naman sila. Sabi ko kasi yan ilutong Laguna way. Kaya kayo bumili sa akin. Tapos tatarong na naman, saan mo na binibili ngayong alamang? Ayaw nyo nang itanong. Kayo, aagawan nyo pa ako ng negosyo. Nagkatawanan sila. So, ayan, dinakita nyo naman, ba, parang ang spot ko niya, kailangan daw ay sealed na sealed, diba? Napakasarap. Ako na nagsasabi sa inyo. So, yung mga taga-ibang lugar po dito sa US at gusto niyo pong matikman ang aking alamang at ang aking chili oil, ay pwede naman po kayong umorder. Basta sagot nyo lang ang shipping. Opo. At pagka halimbawa ay yung shipping po ay halimbawa ay hindi maganda ang kinalabasan at katulad doon sa San Diego nabasa nga yung isa, hindi ko na i-charge yung isa. Sabi ko, pasensya na. At first time ko mag-shipping noon, yung nakauna-unahan ko na out of dito sa Miami, out of city. Tapos ang different state naman, nag-ship din ako sa New York. Ay, so far naman po ay everything is okay doon sa New York. Dumating na siya. 10 yung in-order ng kaibigan ko. Nakarating na siya doon. Tapos yung iba naman dito. Tapos yung kaibigan ko, umorder siya ng 6. Kasi dadalhin daw sa Virginia. Makakarating ng Virginia ang aking alamang. Mag-intay kayo pag yan nakarating ng Pilipinas International. Uuwi ng Pilipinas ang alamang. At ang alamang ko ay hindi naman galing sa Pilipinas po. Opo, hindi ho galing sa Pilipinas. Kung itatanong nyo kung anong country galing yung alamang, ay hindi ko sasabihin. At alam nyo na kung saan kayo bibili. Ay ako baka agawan pa ng negosyo. Ang dami nagtatanong, saan mo binibili? Paulit-ulit. Sabi ko, huwag nyo nang i-anem. Ayan, nakita nyo naman, kaliwete ang inyong si Manager Judy. At talaga naman, talagang aking sinisimsim ang pagsusulat. Sa hate ko pa naman magsulat. Kaya lang wala tayong choice. Kailangan isulat ang ating label. Pero, hopefully, dumating na yung kaibigan ko, nagkita kami kanina at ako'y nagsumba. Ay sabi niya, kuhanin ko at kawawa naman daw ang aking kamay. Sabi ko, oo nga ate, ako'y namamagod din naman minsan. Sabi niya, kuhanin mo na sa bahay at gamitin mo. Sabi niya sa akin, sige, gagamitin ko nang tayo pa easy-easy at maganda rin naman ang may Hindi rin naman maganda ang aking sulat. Kaya lang tinatsaga ko na nga laang. Tapos ngayon, nililista ko na mga ginagawa ko. Tsaka pag naubos yung aking mga binibenta. Baka mamatay gawa ng gawa. Pagod lang ako, wala namang kinita. Awa naman po na Diyos. May kinikita naman po. May kinikita naman po. Ako naman hindi magtsatsaga kung walang kinikita. Tsaka hindi lang yun. Parang nag-i-enjoy ako. Tsaka masaya. At intayin nyo po sa susunod po. Ako po ay meron na malapit na po nating i-release ang ating gourmet tuyo. Opo, ibang way po ang aking gagawin. My own recipe po. May nakita na po ako. Sarili ko pong recipe ang ating chili, ang ating gourmet tuyo. Opo, at ang tuyo ko po ay talaga pong galing sa Pilipinas. Sa mga nagbigay sa akin, sa mga nagpasalubong na kung sabi kong babayaran ko ay ayaw magpabayad, ay maraming salamat po. Ang aking panimula ay talagang libre ang aking tuyo at ang gaganda, talagang binili sa tindahan ng mga tuyo. Sabi ko nga dun sa una nagpasalubong, sabi ko, ate, pwedeng 2 kilo ang dalhin mo. Aba, 2 kilo ang dinala at napakaganda ng pagkatuyo. Sobrang ganda. So, hopefully, next week, masimulan ko na siya. Mag-aano tayo kung paano natin i-execute ang ating gourmet tuyo. Pero gusto ko different way yung aking pagluluto. Different way din ang taste. At gusto ko talagang tender ang pagkatuyo para ang ating mga nanay ay hindi naman masyadong maalat ang kanilang gourmet tuyo. Meron na akong naisip kung paano sasarap ang ating gourmet tuyo. For the meantime po, ang ating gourmet tuyo ay regular gourmet tuyo with
olives. Yun ang ating flavor for the meantime. Huwag na muna tayo mag-asam-asam ng mga adobo flavor, yung mga chili flavor na yan. At tayo po'y baguhan palaang. So, next week po ay ating sisimulan na ang ating gourmet tuyo. Opo. Nag-iipon kasi ako ng tuyo. At sabi ko nga mga 10 kilong tuyo meron ako dito para may stock tayo. Oo. Sabi ko, kaya natutuwa ako. O, ayan, binabox ko na. Diyos ko, may shipping, guys. Sila binabox ko na kasi diyan ko nilalagay dahil malamig naman ang weather. At saka pag hindi naman siya binuksan, di ba, na-isl nyo na at hindi nyo binuksan, okay lang po. Dahil yan po ay good for, good for, what you call that, 6 months po. Opo, 6 months ang ating alamang. Pag inyo na nabuksan, ay di inyo na pong ilagay nyo na sa rep. Oo, may rep naman ho naman kayo, ay ilagay nyo na sa rep. Yes. Atin siyang picturean, guys, para may pang-post tayo. Diba? Hindi ko na aalasin yung nasa common. Ayan, guys, tapos na tayo mag-pack. Ang nagawa natin ay 35 jar. 34 jar siya, guys. Alamang. Ayan. Ano na natin siya sa box. Ayan, ano natin dyan. Para mabilis ang diba? So, ang nagawa natin ay 34. Yup, 34 jar. So, tama, laging 34 ka. Kahapon, nung isang araw din, 34 din ang nagawin natin. Sa 5 kilo, 34 na jar. So, ilalagay natin siya dito. Malamig naman ang panahon ngayon. So, yes, yan na siya. May apat tayo na pork dahil may umorder na pork. Yes. May apat lang yung pork. Yup. That's it, guys. Ayan, guys, ang ating nagawa for today's video. Maraming salamat, guys, for watching. Hanggang sa muli po. Paalam.